do this kung gusto mong bumalik sa bahay mo ang partner mong nang iwan sa'yo. Yes, ito. Isa na namang something na nagawa natin dati, na which is tumatalab na naman. Na tumatalab talaga. Ito mga utol, kung gusto nyo talagang bumalik yung taong nang iwan sa inyo, binaliwala kayo, or di kaya nilayasan kayo. No, umalis siya ng walang paalam, nagdadabog or nag-away kayo, and then iniwan ka ng for how many days? No, na lagpas na 1 linggo, Kuya Kiko. Hindi pa rin siya nagpaparamdam. No, iniwan ako, ano kaya yung meron? So syempre, sa mga ganitong situation is takot ang nararamdaman mo. Baka hindi na siya bumalik, baka may iba na siyang tinatagpo or kinikita, or may iba na siyang pinagkataaliwan na baka mas lalo na siyang or tuluyan na siyang mawala sa'yo. Oh. So ito po ngayon yung sumasagabal sa iyong isipan. No, kung sakali man na iniwan ka ng taong mahal mo or partner mo. So ngayon, ano ba ang dapat nating gagawin? Ito mga utol, applicable talaga ito, lalong-lalo na sa mga nagli-live-in or nagsasama sa iisang bubong. No? Or sa isang yero lang. Isang yero. Hindi, isang bubong talaga, isang bahay. No? Halimbawa, nagsasama na kayo sa isang boarding house, apartment, or sa bahay mo man, sa bahay niya. Ganito po kasi ang gagawin natin. Di ba once na nagsasama na kayo is meron pong mga hinubaran, no? Or hinubad. Parang hinubaran na lumpia lang kundi parang hinubad na damit yung partner mo. Yes, ito maaari na yung iba nga dito is narinig na yung bagay na ito or may idea na about dito sa hinubad na damit ng partner nila. No? Once na umalis yung tao na ito, kapag meron siyang hinubad na damit niya na hindi pa nalabhan, yung tipong merong pang pawis niya, no? Kahit gaano man niyang kabaho, kailangan mo itong tiisin. So Kuya Kiko, bakit? Ano bang gagawin natin? Aamoy-amuyin ko ba? Hindi po, no? So safe tayo dyan, no? Wala ka tayong, safe tayo dyan, parang ano lang sa Senado. Yes, so hindi po natin siya aamuyin. Ganito po ang gagawin natin. Kunin mo yung damit ng taong ito and isabit mo po ito sa pinaka main door ng bahay ninyo. Hindi sa kwarto hindi sa CR, kundi sa main door na kung saan pumapasok yung tao, kung saan kayo dumadaan, kung saan kayo pumapasok, kumbaga pa yung pinakamayor na pintuan. No? Diyan mo po isabit, nasa doorknob man, or kung may sabitan or kung may pako man, no? Kung may sabitan man ng mga pantalon, ng mga sombrero, is diyan mo po isabit yung damit niya na hindi pa nalabhan, yung hinubaran niya. Ito mga utol, trust me, hindi darating na tatagal yung araw na hindi siya babalik dyan. Babalik at babalik po yan once na nagawa mo na yung bagay na ito. Kasi ito, for me, actually, nagawa ko na ito at saka ginawa din po ito sa akin. No, and yes, doon ko lang din nalaman na epektibo nga talaga. Actually, sa totoo lang, mas nauna pa nga yung ginawa na ko ng ganito, and then shinare niya sa akin na, uy, ganito pala ang ginawa mo sa akin. So ngayon, sinubukan ko rin sa mga ngilan-ngilan, no, na mga chika babes. Yes, dati pa to. No, dati pa syempre. Bago na tayo kasi marami na rin tayong mga realization So, gano'n na nga. Isa to sa mga nalaman ko rin na naituro sa akin ng isa kong partner dati, na yun na nga ang ginawa niya, no? Nag-iwan siya ng damit. Actually, sa totoo lang, noon is ayaw ko na talaga sa kanya Yung tipong marami na akong iniisip na mas malaki yung chances na ayawan ko na yung tao na ito. Pero biruin ninyo, nag-twist pa rin yung isipan ko na something na kailangan ko pa rin bumalik, kailangan ko pa rin ipagpatuloy yung relationship. Kasi yun na nga, huli ko na lang din nalaman na isa pala ito sa ginawa niya. Nagsabit siya ng damit ko na hindi pa nalabhan sa likod ng pinaka main door ng bahay na inuuwian namin. So yun, after nun is 2 to 3 days yata, yes,
pagbalik ko, ayun, wala. Parang walang nangyari, nagkapatawaran, and then, balik na naman sa dati. Yes. So, ganun po. No? Which is very, very effective. Kahit itatanong nyo man ito sa mga nakakatanda sa inyo, kasi yung gawain na ito is medyo old school na rin. Yes, kasi ito marami na tayong nagawa talaga dati. So, kung old school man, ibig sabihin, gano'n na tayo katanda. Hindi, joke lang. But, yun na nga, marami tayong nalalaman, marami tayong natututunan. Kasi, yung mga old school na gawain is, mas marami-rami kasi, no? Lalong-lalo na sa spiritually, or spiritual na gawain, compare sa ngayon. No, halos digital na, halos high-tech na sa ngayon eh. So, medyo hindi na uso yung mga ganitong gawain. Pero, kung usapin kasing relasyon, usaping spirit to spirit, no, or usapin talaga na panggagayuma or panggagamot or manggagamot man, is isa ito sa mga gawain dati. So ngayon, yes, lalong-lalo na sa mga Gen Z dyan, na mga kabataan, na gusto nyo ring matututunan yung gawain na ito. So ito, sinisiwalat natin. And yes, no, lalong-lalo na rin sa mga kaidaran ko na hindi alam yung bagay na ito, try nyo po utol. No, siguraduhin nyo lang na hindi pa talaga nalabhan. Hindi yung amoy downy na, hindi yung amoy pabango, na bagong laba lang. Actually, hindi po yan tatalab. Kailangan is meron talagang pawis ng taong gusto mong pabalikin sa bahay ninyo. Okay? So tiyak, magagarantiya ko sa inyo na babalik at saka babalik talaga yan. So yun lang po. No? So maghanap-hanap na kayo dyan ng mga damit. No? Yung damit, or nang mataas lang na damit ha, hindi na kailangan yung pantalon, hindi na kailangan yung salawal or pambaba na suot ng mga partner ninyo. Kundi damit lamang, pantaas na damit, t-shirt, no? Or kung sando man, basta't hindi lang nalabhan na nandiyan pa. Uy, timing, andito nga, Kuya Kiko, meron. So yun, isabit mo na parang medyas, na parang Christmas lang. Yes, magugulat ka kinabukasan, may sorpresa, no, na darating sa bahay ninyo. Wala man sa medyas, wala man sa damit na yan, kundi may kakatok sa pintuan ninyo, which is yung taong gusto mong pabalikin sa iyo. So tiyak, magiging happy ka na naman. But then, itong mga utol, kailangan nyo ring tignan kung worth it nga talaga pabalikin yung taong gusto mong pabalikin, no? Kasi kung minsan nag-iisip tayo, ito, ano lang to eh, sa mga gusto lang talaga na pabalikin, regardless sa kung ano man yung motibo ninyo. Pero yes, kailangan nyo pa rin isipin kung ano yung meron na karakteristik sa taong gusto ninyong pabalikin. Kasi kung sakali, ito man, babalik man siya, ay maaari na paikot-ikot lang kayo sa cycle nyo pa din. Kasi yung pinapapabalik mong tao is siya pa din yan eh. You are still dealing with the same guy na nagbibigay sa'yo ng pasakit lagi dati pa. So ngayon kung pinapapabalik mo ito, no, bumabalik nga dahil nga ginawa mo yung bagay na ito, pero again and again, ganun pa rin ang gagawin sa'yo. Sasaktan ka pa din, iiwan ka na naman, no? Or lulukuhin ka na naman. So, if I were you, utol, if hindi naman kailangan na pabalikin yung tao na ito, hindi na rin necessarily na gawin mo yung bagay na ito. So, kung ako sa'yo, i-let go mo na siya at saka mag-move on ka na. But, kung worth it nga talaga naman yung tao na ito na pwede mong pabalikin, halimbawa ikaw yung nagkasala or hindi kayo nagkaunawaan, or something na parang natukso lang siya, pwedeng-pwede nyo pong gawin ito para kumatok siya sa bahay mo. Okay? So yun na po mga utol, and then sa may mga katanungan man dyan, you can leave a comment na dyan sa ilalim and sasagutin namin yan, lalong-lalo na sa aming YouTube channel. Lalong-lalo na sa pinaka-latest namin na video. Dyan po kami nagre-reply talaga. And then sa mga gusto po ako makausap one-on-one, PM nyo lang po kami sa aming FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Mag-usap-usap tayo doon. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Ayoko na ring magtiis, ayoko na sasakit. Mas mabuti nang bitawan ka para wala nang pait. Hanggang dito na lang.